Good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod. So today is November 21, 2025. At tayo ngayon ay papunta. Dito pa rin tayo sa may bandang Cavite, Dasma, Cavite. At papunta dito yan sa Sunny Resort and Hotel street sa may Fairway View, Oak Bridge. Hindi ko gaano mabasa, pasensya na. Oak Bridge sa may Salawag, Dasmariñas, Cavite. At dadalhin po natin yan sa may Istana Subdivision, Magsama, Imos. Ano? Malagasang. Sa may Malagasang, Imos, Cavite. Ayan naman. So, tinsya na. At nahirapan talaga tayo magbasa. Pinabagal na lang natin. Suminto na tayo dahil dikit-dikit yung letra. Hindi ko gaano mabasa. Ang liliit kasi. Ayan. So, ayan. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakasakali naman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private, ganyan, ay wala pong kinalaman ang channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. No. Oh. Ito. Big info.
na tayo. Na-drop na natin sila. Hindi yata tayo nakapag-play. Hindi nga tayo nakapag-play. Alam na natin ang dahilan kung bakit ano po. Sinusubukan ng Super Radio DCWB na makakuha ang panig ni Guardiola kaugnay sa mga sinabi ni Lebiste. Umaga na! Malina na! Susunod sa ating mga balita ngayong Sabado. Cassandra Leong na naharap sa kasong qualified human trafficking dahil sa illegal na pogo hindi na mahagilap ayon kay Senador Sherwin Gatchalian. Kaparmaan ni Alice Guo mapila sa Pasig Regional Trial Board para manatili sa Pasig City Jail Female Dormitory. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo na hamba sa mga susunod na araw batay sa pagtaya ng Department of Energy. Illegal na presensya ng mga barko at sasakyang panghimpapawid ng China muling nabatahan ng bipar sa Baho de Masinloc kahapon. At kandidata ng Pilipinas na si Atisa Manalo itinanghal na third runner-up sa Miss Universe 2025. Miss Mexico inoronahan naman bilang bagong Miss Universe. Alas 5:02. Ang oras na ito ay inedit sa iyo ng
Perpetual Atas sa alas 12 ng tanghali. Maglalaban naman ang San Pedro Red Lions at Metro Knights sa alas 2:30 ng hapon. Inoaksyonan yung dapat abangan sa NCAA Season 101. Kasong qualified human trafficking dahil sa operasyon ng iligal na pugo sa Pampanga. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, at large at hindi nakakulong si Cassandra Ong na dokumentadong kinatuan ng ipinasarang Lucky South 99 Pugo Hub. Inilahat ito ni Gatchalian nang magtanong si Senador Rizal Tiveros sa gitna ng plenary deliberation patulog na sa parapalang year 2026 ng Department of Justice. Under detention pa rin ba siya ngayon, Mr. Chair? Ngayon po si Cassandra Lee Ong, naka-release po siya. Hindi siya Ano nangyari yan, Mr. Chair? Mr. President, nagulat din ako. Pareho po tayo nagulat kasi tinututukan mo natin itong case. Matatandaan kinulong ng Kamara si Ong noong Agosto at Setyembre na nakaraang taon dahil sa hindi niya pagsubite ng mga dokumentong hinihingi sa kanya ng Quad Committee noon. Dahil sa kanyang medical condition, inalis ng komite ang contempt orders at other report na nagbigay daan para makalaya siya. Ayon sa Bureau of Immigration, kumukuha pa sila ng impormasyon kaugnay sa Lucky South 99 kay Ong at kay Harry Roque na agad umanong isusubite sa Senado. Samantala, sinabi ng DOJ na patuloy pa ang draft procedure at anti-money laundering cases laban kay Alice Guo. Umapila si dating Bambantar Lac Mayor Alice Guo na manatili pa rin sa Pasig City Jail Female Dormitory. Ayon sa PAO, naghain ng motion to remain at Pasig City Jail Female Dormitory si Guo sa Pasig City 167. Dahil ito, hindi muna siya ililipat sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong at magkakaroon muna ng pagdinig sa November 26 bukod dito. Dito malalaman kung mapagbibigyan ba siya at matutuloy ang paglipat. Kapatid na si Guo ay natunang guilty at pinatawan ng life imprisonment dahil sa kasong qualified human trafficking. Humingin ng paglilinaw o public apology si Senador Dante Marcoleta mula kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla dahil sa sinabing pwedeng event o taliin ang batas basta hindi ito ilalabag. Sa pamagitan ni Senator Sherwin Gatchalian na nagdedepensa sa budget ng Office of the Ombudsman, sinabi ni Remulla na figure of speech lang iyon at istrikto siyang tatarima sa mga batas. Wala akong intention to bend the law. That's very clear. In fact, ang prinsipyo po ng ating bagong ombudsman is to follow the law and uphold the law. Dahil naniniwala siya na ang rule of law is supreme, Mr. President. So, para lang klaro na itong nasabi niya ay isang figure of speech. Pero wala akong intensyon na baliin po ang batas. Gayunman, sinabi ni Marcoleta na hindi pwedeng figure of speech at dapat malinaw dahil baka malito ang tao. Kahit konti, hindi mo na dapat na binabari ang batas at tinukoy ang kasabihang Duralex, Setlex o malupit malabatas pero batas pa rin ito. Sinabi rin ni Senador Marcoleta na taliwas ang sinasabi ni Remulla na susundin niya ang batas dahil wala umano sa batas ang pagpupubilit ng kalihim sa sarili niyang opinyon na restitution o pagpapasoli ng pera sa mga diskaya bago maipasok sa witness protection, ngayong wala naman sa batas na requirement ito. Iniling ni Marcoleta na suspindihin ang rules ng Senado para direkta niyang matanong si Remulla sa halip na dumadaan ang kanyang sagot kay Gatchalian. Pero hindi ito pinagbigyan dahil sinabi ni Senator Rizal Tiveros na umaktong majority leader na bigirang suspindihin ang rules sa ganitong budget deliberation. Our people might be confused by that statement. That's why I am asking whether he can make a clarification or he can make public apology for saying that, Mr. President. And this will be good for the country. And this is actually the clarification that he is expressing to this august body, that he will abide by the rule of law and he will not bend the law. Mr. President, even for this issue alone, can I respectfully move that maybe we can suspend
our rules, I want to hear personally the Ombudsman to say it for himself. Ang tinig ni Senador Dante Marcoleta at Sherwin Gatchalian. Sa huli, lumusot ang budget ng Ombudsman at isinumite para sa approval sa second reading. Muling nagbuga ng abo ang Bulkang Canlaon sa Negros Island kahapon. Ayon kay PBOX Director Teresito Bacolcol, nagsimula ang aktibidad ng bulkan bandang alas 7 ng umaga at tumagal ng 8 minuto. May taas na 75 metro ang binugang abo ng bulkan. Wala namang naapekto ang lugar at nanatili rin sa alert level 2 ang bulkan at hindi pa nakikita ng PBOX ang pangailangan na itaas ang alerto nito. Activity niya is consistent para sa alert level 2. In fact, yung pagbuga ng abo, the last na nagkaroon tayo is November 2 pa. Medyo mahaba-haba yung interval natin ngayon na walang pagbuga ng abo. So, hindi naman siya katulad natin na halos araw-araw may pagbuga. Patuloy na pinapaalalahanan ng mga residente malapit sa bulkan na maging alerto anumang oras. Diyan yung mga residente na maging vigilant palagi, lalo na kapag may malakas. Ayan, so gagawa na po natin ng ibang video itong ating susunod na mission. Paalam po.